bang parte ng kasulatan, no? Ng scriptures. Mahalaga na tignan natin yung kabuuang sinasabi tungkol sa Panginoon Jesus. Hindi lamang doon sa isang isolated Bible verse, no? Tapos doon na tayo maggagawa ng interpretasyon at conclusion. No? And number three, dahil ang issue ay hindi lamang equal ba si Jesus sa Father. Mas malalim na tanong, ano ang ibig sabihin ng pagiging greater ng Father? At paano ito nauugnay sa identity ni Christ o ng Panginoong Kristo? Pag-aaralan din natin sa umagang ito yung kanyang identity. Mamaya-maya, tatalakayin natin yan. Number 4, dahil may mga nagtuturo na tao lamang si Jesus. Ito, alam naman natin, kahit hindi ko naman siguro banggitin, na mayroong mga pangkat ng relihiyon, o may pangkat ng relihiyon, na siyang tanyag, hindi lamang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Kaya ano pa talaga ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Jesus? Dito mahalagang malaman. Dahil kung mali ang pagkakakilanlan natin kay Jesus, maapektuhan ang buong ebanghelyo. No? Kung mali ang ating pagkakakilala kay Jesus, tulad ng iba na siya ay tao, maapektuhan yung kanyang mga pangangaral. Maapektuhan din yung mga pangangaral ng kanyang mga apostol na nagsasabi kung sino siya. No? Tungkol sa pagka-Diyos niya o kung ano pa man. Dahil mahalaga ito sa pagsamba. Dapat kilala natin kung sino ang ating sinasamba. When we pray, we always say, in the name of our Lord Jesus Christ. Bakit inaalala natin yung kanyang kamatayan? Kaya maganda makilala natin kung sino ang Panginoon. Dahil mahalagang matuto tayo na harapin ang isang objection ng hindi natatakot. Katulad ng sinabi ko, may mga ibang interpretasyon, may mga ibang nagtuturo at na maaaring salungat sa ating pangangaral, sa ating pananampalataya o paniniwala. Mahalagang malaman natin, hindi lang tayo basta o-object na nasasabihin natin sa ating kausap na mali yan, Brad, mali yan. Kundi, marunong dapat tayong magsuri, no, sa kasulatan para makilala katalaga kung sino ang Panginoong Jesus ang kanyang pagkakakilala. No? Alam natin i-defend yung ating faith sa Kanya. Dahil makatutulong ito sa atin kapag may makaharap tayong ibang interpretasyon. So, yun din. Ganun din po. So, bakit niya sinabi ito? Yung mga salitang, for the Father is greater than me, greater than I. Doon na po tayo pupunta. So, the setting, Jesus was speaking on the night before His crucifixion. No? Ito po ay nasa John chapter 13 to chapter 17. Kung saan yung mga nag-aaral ng Bible, they often call this situation as Jesus' farewell discourse. Ito yung panahon na sinasabi na ng Panginoong Kristo na mamamatay na siya or aalis na siya. Sinasabi niya sa mga apostol niya na lilisan na ako. Nagpapaalam na siya. At ito dito, pinalalakas niya yung mga puso ng kanyang mga damdamin ng kanyang mga apostol na nag-aalala, na natatakot, no? Sapagkat alam nila na iiwan na nga sila ng Panginoong Hesus. No? Kaya dito sa tagpong ito, nagpapaalam na ang Panginoong Hesus, sinasabi niya na yung mangyayari sa kanya, na siya'y lilisan at huwag silang mag-alala. Sinasabi ng Panginoon. Dito sinabi ng Panginoon, I am about to leave. Ako'y lilisan, ako'y papanaw na. Dito sa John chapter 13 verse 33, ang sabi ng Panginoon, maliliit na anak or my little children, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin at gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayong mga kaparoroon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo. Sa parang sinasabi niya, malapit na ang panahon, malapit na ang oras, kakaunting panahon. Ako'y hahanapin ninyo. No? At sa paroroonan ko, hindi kayo makakaparoon. No? Sabi niya.
Ngayon, nagtanong ang isa sa kanyang alagad na si Pedro, si Simon Pedro. Eh, saan po kayo pupunta, Panginoon? Sabi niya sa John chapter 13, verse 36, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos ay makasusunod ka. Yun ang sabi. At dito sinabi ng Panginoon na huwag silang mag-alala. Yan yung settings, yan yung konteksto. No? Na maraming mga katanungan sa Panginoong Yesus, merong conversation between them. Sabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Hindi lamang po si Simon Pedro ang nagtanong din si Philip, no? Na paano kami makakaparoon doon sa pupuntahan mo, hindi namin alam ang daan. No? May mga usapan din na sila ng kanyang mga apostol. Ngayon, sabi dito sa chapter 14, verse 2 to 3, no, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo'y paroroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay sumunod. So may purpose kung bakit ko kayo iiwanan panandalian. So pupunta ako sa aking ama, sa bahay ng aking ama, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag handa na, paparoon ako sa inyo, isasama ko kayo, ang sabi dyan, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Yun ang pangako ng Panginoon sa kanila, na huwag silang mag-alala sa kanyang pag-alis or pagbalik sa kanyang ama. At dito niya lang po sinabi sa John chapter 14, verse 28, na that I am going to Father, for the Father is greater than me. Narinig niyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Mamamatay ako, ngunit paririto ako, babalik ako. He talks also about His resurrection. At kung ako ay inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila sa akin. Yun ang sinasabi niya. So, notice yung naging proseso ng kanilang pag-uusap. No, yung ating Panginoong Hesus, binabanggit niya yung kanyang relasyon sa kanyang ama. No? Sa kanilang pag-uusap na mayroong ama na nagsugo sa akin, na siya anak, yung kanilang relationship na gawin lahat ng uwi ng Panginoon o ng ama na kanyang tuparin. So, katulad hanggang dun sa kamatayan niya sa pagtupad ng pagliligtas. At doon sinabi niya yung kanyang pag-alis, Jesus' departure, and His return to the Father. So, kaya yung kanyang pagbalik sa Ama, bilang pagpapalakas ng loob sa kanyang mga alagad, hindi ito isang pagkatalo, sapagkat siya'y mamamatay or katapusan ng istorya. Hindi ito ay mission accomplished. Sapagkat nagawa ko na lahat ng kagustuhan ng aking ama na gawin ko dito sa sanlibutan, ako ay babalik na sa kanya. So, para bumalik sa kanyang kaluwalhatian. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa bagay nito. Ngayon, bakit niya sinabi ito? Because Jesus was willing to complete His Father's will. Yan yung kailangan natin maintindihan na siya ay nagpakumbaba na nagkatawang tao para matupad yung work of salvation na kanilang gustong na gusto nilang magawa sa sangkatauhan, na iligtas ang sangkatauhan, ang mananampalataya. Because Jesus was willing to complete His Father's will. Handa siyang magpakumbaba at tuparin ang kalooban ng kanyang